I Believe. Yan po yung title ng kanta na yan, yung naririnig ninyo. Nung kinanta ko yan, no, hindi ko inakala na magkakaroon siya ng kahulugan, no, sa bagong yugto ng buhay ko na to ngayon. Nung nag-transition kasi ako from public celebrity image na naging public servant at abogado, I believed. It was because I believed na change was coming. And I'm very proud to have been part of the change under the Duterte administration. Yung natutunan ko po sa PAGCOR, yung araw-araw na pasanin ng Pilipino, yun po ang bumubuo ng aking legislative agenda ngayon. I always talk about the best of the Duterte principles, anti-criminality, anti-corruption, anti-drugs. Pero ang pinakamalapit po talaga sa puso ko is hospital detention. Sa PAGCOR, nakita ko na may mga tao na dahil walang pera at hindi makabayad sa ospital, kahit na emergency silang pumasok sa private rooms, sila ay nakukulong, na-detain. So dalawa po ang biktima. Yung pasyente na hindi makabayad at hindi makalaya, at yung ospital na hindi naman mabayaran. So marami na pong reforma na ginagawa sa healthcare. Pero ito po yung gusto kong tutukan dahil naniniwala ako na hindi po tama. Na hindi na nga natin na-achieve pa no, yung comprehensive healthcare system na zero balance. Kinulong pa natin. It's very painful. Kaya naniniwala ako na tutulungan ako ng mga kasamahan ko sa partido at ni Pangulong Duterte upang maisabatas itong anti-hospital detention at maamyendahan yung lumang batas na talagang wala na kahit isang pasyente na makukulong dahil lamang hindi niya mabayaran ng kanyang medical bills. I believe. I've always believed and I still believe.